May aga. Kadamo sang aksyon sa mga aga. Siguro pray tanay. Father, thank you again sa imo kaayo sa amon nga makasimba kami sa espiritu nga kamaturan. I-pray din kami nga ang imo glory ma-reveal din sa amon tunga, especially sa amon pagtuon sa imo. Sustain kami, tanda kami. Wala ang espiritu, palihog, punhi kami. Agad ma-appreciate din damon ang mga magtudlo sa siningaga sa imong bugay. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Kamay. I think very common ini sa halos tanan ng mga simbahan. Hindi halos, kundi tanan ng gulong mga simbahan. Nga may mga members nga very passionate sila, kagrabe din ang handong nila sa pagtubok sa Ginoo. Pagkita mo gid nga may effort. Pero may anak man niya ng mga members of church nga okay lang po. Okay lang po. Kamulan na itubok, ako okay lang po. Para sa aton, okay lang na, like, at least wala ka ginapilit, wala ka wala ka ginakulit. Pero sa matunan natin sa siningaga, hindi na wala naglit na naman. Kung nga, basahon natin Revelation chapter 2, verses 12 to 17. Ready? Begin. To the angel of the church in Pergamum write, the words of him who has sharp two-edged sword. I know where you dwell, where Satan's throne is, yet you hold fast my name. And you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was where Satan dwells. But I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So also you have some who hold the teaching of Nicolaitans. Therefore, repent. If not, I will come to you soon and war against with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. For the past 2 Sundays, na-discuss kita sa dua ka factors na nag-destroy sa church. Ang dugtong mo naton ang Ephesus, nag-major sila sa minors, major sila sa secondary thing. Ang mga kita ninyo, grabe ang ila doctrine, damo sila sa nabalaan. Pero sa Ginoo, I have something against you. You have lost the love you have at the first. Ang nabala nato dito, based sa 1 John, na gusto sa Ginoo, na oo, kadamon kita sa nabalaan at doktrina, but we have to obey His commandments. Especially ang aton love for one another. Kaya mo na ang amalan nila, the enemy of the best is always good. Di sa aton, kaya kapag ka-memorize ka verse, kaya mo sina, okay na. Pero gusto sa Ginoo ang kinahanglan, complete ang aton nga pag-obey sa iya. And that is why there is a church gabay pa nga wala ka muna takaan. Pero gina-remind kita over and over again ang complete obedience natin. Dapat sa bilog na simana, we love God above all, we love others, we love as Christ has loved, love your neighbor as yourself, love the brethren, love the nations. So dapat target na every week. Every week. Sa aton nga love, dapat isa-isa naman to last time, aton devotion, prayer, pagdepend sa Ginoo, love others,
others, pang-amigo, pang-help, no? Pang-share. Love the brethren, simbata, support our natin church, love the nation, pray ka sa mga nations, no? Suporta, no? Hatag na sa atong missions of faith. But imagine na akong ginaubrahan nyo ni every week. Di ba sila yung ginoo very good? Di kadua, ang possibly man nga destroy or guba, kung hindi ready ang heart mo, hamuman ang sufferings. No? Sila ni Jesus sa church ng Smyrna, I know your tribulation, your poverty, the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So anong challenge sa aton? Do not fear, because there will be more sufferings. Kung ari ikaw diri sa dutang luhaan, there will be more sufferings. And not only that, the devil is active and you will be tested, but it will be for a short time. Yung hambal niya lamang ini. Just be faithful, even if it will cost your life. Why? Because God is preparing us something that will last forever. Nag-remind man ang Holy Spirit sa aton, namin niya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. You know, may mga sufferings kita. Ambot ka na isa sa aton, may mga issues kita. It could be sa aton lawas, it could be sa aton finances. Kaya mo na ba, Lord, hindi ko man isala. Lord, ano Lord? Tapos ba, niya daog-daog ka pa, kada mo sa mga inostisya. You know, ama sa Ginoo, be faithful until death. I will give you a crown of life. Pero assure kita sa Holy Spirit, sila niya, the one who conquers, the one who is in the Lord Jesus Christ, ang promise niya, will not be hurt by the second death. Ang promise ang ginawa mo sila, tapusa lang ang imo pagpangabudlay din sa kalibutan, and I promise, there will be no more pain ever again. Will be no. Kadami. And I hope sa aton nga mag-go through sa mga sufferings in life, kaya ari kita sa kalibutan. Hindi ka kasi hindi kayo mag-suffer kay mamasakit ng kita eventually, tigulang kita, ang liyuma, ang hawak, sakit. Pero masiling ka Ginoo, kung sa langit na ako, no more pain, no more tears, no more suffering ever again. Ari na kita sa ikatatlong issue na nagaguba sa church. Kapag katunan natin, last time nilinahaban kita, tribulations are necessary for sanctification and basis for heavenly recognition. Natuon kita subong sa church ng Pergamo, ang Pergamos or Pergamo, the ancient metropolis of Mysia, the residence of mga Athenian king, 60 miles north of Smyrna. Ang one siya ang city sa Pergamo. Kumbaga, no sa balay-balay ng Pindon, kaysa babaw bukit. As in, kung matindog ka, libuton mo, makita mo din ang tanan-tanan sa palibot, ang nagapakadto. So, ini siya, very, very strategic place. Ini ang naging capital, no, sang nagbulos sa kay Alexander the Great. No, si Lysimachus. Kaya hatag lagi din later sa Rome, sang king nga si Atalaus. Ang place man is very known sa collection
May library nga grabe nga mga koleksyon sa books, 200,000 volumes. Ang silikon which was moved by Antony to Egypt, kaginhatan niya to ay Cleopatra, ay ang Alexandria ito ang pinakatako na library sa Buda. So ang hindi ang Pergamos. Katuanin nito, probably siguro next sa episode sa muling damo siya sa ruins. Kag makita ko ba ang mga states dito o mga kasundayang ikaw. Pero diri sa book of diri sa paghambal sa Ginoo sa church sa Pergamo, ipakita naman ang character ni Christ. Siling niya, number one, that He is just. To the angel of the church in Pergamum write, siling niya, the words of Him who has the sharp two-edged sword. Sige, by the way, good morning, Pergamum. Ako gali nga may dala. Ako gali nga may duha ka espada nga may espada nga duha ang sulaw. Ano na siya? Sulaw. Ano na siya ang ilonggo? Good morning. Ako gali may dala ako nga armalay. Now, this is a reminder sa ito na ang Ginoo may espada. Kag ini siya nag-reflect ini sa ginhambal sa Revelation chapter 19 verses 11 to 16. When the Lord Jesus Christ will finally come down and confront His enemies before He will reign on earth. Ito habla sa linya, I saw sa linya dyan, heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it called Faithful and True. And in righteousness He judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and His heads are many diadems. And He has a name written that no one knows but Himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name of which He is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following Him in white horses. And from His mouth comes sharp sword, with which to strike down the nations. And He will rule them, with rod of iron. So kung magpanahon na gali si Jesus Christ, atong mga siga-siga rin sa kalibutan, atong mga tao nga, why ka ba sa Ginoo? Nag-persecute sa iyang mga katauhan, Jesus na naon ka. Panahon siya'y mahimuga, pula ang mata. Tagsilin niya, it will be a rule with rod and iron. Wala ang terms na wala luhoy-luhoy. He will tread the winepress of fury of the wrath of God the Almighty. Sige niya, sa mga tao na hindi mag-repent during that time, masagam sa manggit nila kung ano kaaki ang Ginoo. Okay. Verse 16, sila niya, and on his robe, and on his thigh, he has a name written, King of Kings, Lord of Lords. Excuse me. Ako yung hari sa mga hari. Ako ang Ginoo sa mga hari. Kamu nga pahari-hari diri sa kalibutan. Excuse me. Ako yung Diyos. So amo ito ang greeting sa Ginoo sa Pergamum. Good morning, Pergamum. Ikaduwang ginhambal nila ang Ginoo omniscient. Sila niya ay kabalo. Ang isa ka problema subong sa justice system na ito na ini. Kaya kinahanglan sa judge witnesses
para maka-come up siya sa iya nga justice. Para maibalbabalaan niya kung sino ang gusto, sino ang hindi. Di kung kaisa, wala witness. Di paano nila, i-dismiss lang yung kaso, wala witness. O kung kaisa, sa laman ang pag-evaluate ng judge, kaya di ang witness, nag-share siya, pero nalipat siya sa iba na nakita niya. Or wala niya makita mayo. Kasi ang Ginoo, sila niya dali. Yan-remind ko lang kamo, taga-Pergamo, I know. Kabalo. Sa langit, hindi ka na kaya mong siling si Jesus na hearing na, magtindog na kita. Hindi na pagpatindog na, no, balon nga LC. Tawag ko na yung bada ko, ha? Kaya pabakuto ko siya, nung pasilin niya sa imo, kaya para mabalaan ko, o ano. Wala na yung witness sa langit. God Himself knows, even way better, we know ourselves. So imagine He is just, but ang assurance nila, a true justice will be given, is because God knows everything. Kasi niya, may mga concern ako. Kasi niya, I know where you dwell, where Satan's throne is. No, ano yung Satan's throne? Now, dito ko na sa Pergamo, may duha ka gods, no? Ang ilang fokusan ng ilang worship. Si Asclepius, no? Asclepius, ano siya? Ano na siya sa medicine nga kwan. Isa sa mga ritual nila ng ang tao, no, medana na siya, pagpalipakan yan na siya sa snake na hindi venomous. Part na sa ritual. Kag isa man, si Zeus, no, also seen as Savior. So dito ko na sa Pergamo, people worship these gods. Nung ginatawag dito, some folks think that when people talk about Satan's throne in Pergamo, they were just talking about general worship of different gods there, but specifically sa sininga place. Kaya may big altar there sa mga nakudakong altar, nakudakong na image ni Zeus. Tawagan nila ni Soter or Savior. Ginagamit nila kuno ang term sa mga Christians na Savior o mga Christians. Amo na nila dito. At it's possible man na sa dito ka place. Grabe man dito ang emperor worship. In fact, may ang place ko no, proclaimed the dignity of the city as the first in Asia to erect a temple to Augustus, ang yung first nga emperor sang Rome. So it continued to be the chief Asian sect of Emperor Rome. I-imagine mo, kung muna na ako sa ako pa, diri ang urig. Kami ang urig na nagasimba sa emperor. Kag ikaw yan hindi. Sila niya, but despite this, despite some pressure, despite some struggle, sila niya, yet you hold fast my name. Put ka mo, nagtindog ka mo sa akong ngalan, you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness. Si Antipas, wala kita kabalo kung ano ni, kung sisinugin ni siya, but according to tradition, he was burned to death in bronze bull. Kung anong itsura sa bronze bull, sa ginaboy na siya, pag nasunog. Because he refused to worship the emperor. Sila niya, Antipas, the city's Christian martyr, was the first victim of Rome because only the imperial
cultus had the power of capital punishment. I-take note bala ang ginhambal ni Jesus, my name, my faith, my witness. Kasi I know, ginadamdao ka mo, ginapersecute ka mo. But ang hambal sa Ginoo, you know what? All the things that they're doing to you, I'm taking it personally. Sa aton, I know may mga struggles man kita personally because of what the people are doing to us. Personally niya, if you're doing that because of your faithfulness to me, my name, my faith, my witness, I am taking that person. Isili niya, but I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam. Ang hambal niya, katutong sa inyo, pero may hambal ko, may iban dera. Sige, hindi tanan, pero may ara dera subong sa inyong simbahan. Ang muna, nga siling niya, there who hold the teaching of Balaam, who taught Balaam to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. The word stumbling block can be used to describe a trap. No, more specifically, the trigger of a trap upon which the bait is laid. Dili niya, may mga tao dira sa sulod sa simbahan nga ara na sila kag nagatudlo sila, nagapati sila sa ginapangtudlo ni Balaam, which is a stumbling block na bait sa ila for them not to believe in the Lord, so that maingganyo sila to eat food sacrificed to the idols and practice sexual immorality. Ang point niya may mga tao dira nga kapati sila sa ginapagtudlo ni Balaam nga pwede ka man kaalagad sa Ginoo, sa Diyos, sa milong kalibutan, but at the same time, maalagad ka man sa Diyos sa kalibutan. Because ang pag-eat sa food sacrifice in idols, pag-practice ng sexual immorality, part ina sa worship sa mga tao sa God. Kumbaga, 50-50. Wala ako sa gilapinan, arap man ko sa Diyos, arap man ako diri sa Diyos sa kalibutan. Nga mo ini, kadugdog ka mo kay Balaam. Na hadlokan si Balak na ang mga Israelites kapalapit na sa iya territory. So siling niya, may paguro ma-hire ako sa isa ka tao para nga spiritual man, para nga mag-curse sa Israelites, para dimalason sila. So ginahire nila sa Balaam, may pabalo nga arap mo si Balaam, tapos sa Ginoo ko istorya sa iya. Sige hindi maglakad. Sige hindi maglakad. Pero sa gibisitahan siya liwat, doon interesado naman siya sa palakad sa Ginoo. Anyway, in-try niya na i-curse ang Israelites after na nag-offer siya sa sacrifice. Nag-bribe ang Ginoo. Kaya they thought they can bribe God into cursing Israel. Sige doon yung pwede, kaya ako na sila mga anak. Di wala pa siya ako ng surrender. Kanto naman sa isa kapal, yung kasi sa siling ang gulo, mainto ko Ginoo. Di, i-bribe naman nila. Tinigyan ko ng Ginoo, natural. Ngita naman sila sa isa kapwesto, kasi rigoro sa siling ang gulo, makwa naman ang Ginoo. Di, wala niya ako. Siling nila sa Genesis, sa Numbers chapter 24. Ulit na lang.
But pag-abot nila sa Numbers chapter 25, asahon man natin later on, ngunit, ang mga katauhan ni Balaam, in-invite niya ang mga Israelites nga mag-practice ang ila pag-alaglag. And that made God very, very, very angry. Hindi ka na kinanglan, galit na kuhan na suyahan mo din ang mga Kristohan mo. Kamalaw ay ka mo, or mga kabay pa nga, hindi, mag-grado mo ito, ang mga hindi ko na wala. Pero hagara pala sa kasadyahan sa kalibutan. Sige, in fact, some of you also hold the teaching of the Nicolaitans. No? Nicolaitans, actually, supplement din siya sa teachings ni Balaam because they live lives of unrestrained indulgence, abandoning themselves to pleasure, like goats leading a life of self-indulgence. The church at Pergamum had people in the church living like pagans, and the church had tolerated this teaching and this compromise, corrupting the household of the Lord. They weren't separated. So hindi ng mga tao, luwas nga may arak si Balaam na nag-teach, na nag-bake sa ila, may ato dito nga actually nag-practice na din. So may arak na kasi talagang mo, sige pero pamati, may iba na din yung nag-practice tudo. Di anong challenge ang Ginoo? Sila niya repent. Change your mind. Kasi niya, if not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. Sila niya, repent ka mo. Kaya kung hindi, malapalapit ako. Pag ining mga tao sa sulod sa simbahan, nga wala nagakabuhi according sa ako yung sulod sa inyo, dalaan sila. Mean to say, hindi din sila luwas. Now, ano ato natapo? Bangod kay nagpati ang mga Israelites sa mga attractions ni Balak as suggested by Balaam. Delivered sa Numbers chapter 25 verses 1 to 9. While Israel lived in Shittim, the people began to whore with the daughters of Moab. These invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So, siguro rin siya, kadto ka mo dali, no? Pista na mo, daliti, ay may amo kami niya ceremony, ay may amo kami sini, bawti, drama ko sila. So, ang laing pagit, kaya may mga sexual practices, so Israel yoked himself to Baal of Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. And the Lord said to Moses, take all the chiefs of the people and hang them in the sun before the Lord. Sila mga leader, sila nga pangbitaya, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. And Moses said to the judges of Israel, each of you kill those of his men who have yoked themselves to Baal of Peor. And behold, one of the people of Israel came and brought a Midianite woman to his family in the sight of Moses and in the sight of the whole congregation of the people of Israel, while they were weeping in the entrance of the tent of meeting. One of the people came and brought a Midianite woman to his family in the sight of Moses and in the sight of the congregation. Why hadlok-hadlok? Gahilibiuan sila sa kaakin sa Ginoo. Okay naman, wala. Sila niya, when Phinehas, the son of Eleazar, son of Aaron the priest, saw it,
he rose and left the congregation and took a spear in his hand, and went after a man of Israel into the chamber and pierced them both of them, the man of Israel and the woman through her belly. Thus the plague of the people of Israel was. Pinili ko magsala. Gindala nila kag dito panayon sa place where ang mga Israelites consider holy. Dito yun na. Maayo lang kay ang apo ni Aaron, very, very passionate. Dili na siya. Kag ginpatay ang mga Israelite na dalaya ang babae. Pero amoy nevertheless, those who died by the plague were 24,000. According to verse 14, the name of the slain man of Israel who was killed with a Midianite woman was Zimri, the son of Salom, chief of a father's house belonging to the Simeonites. But silingon, bata pa siya sa liga. Pagkatapos, ang iya kaupod man tugali, siya, the name of the Midianite woman who was killed was Cosbi, the daughter of Zur, who was the tribal head of a father's house in Midian. Hari-hari din isa, hari-hari din nag-upod sila. Pero anong resulta sa ito? Leaders of Simeonites. Kabalo ka mga natabo, walang tawag mo ang census sa Israel, sa tribe ni Simeon. Ang tawag ba lang? Ang first na census, kung lang tawag mo na ang sa Numbers chapter 1, 59,000 sila. But later on, dira sa Numbers chapter 26, possibly bangod sa itong events, natawapin na sila bilin, 22,200. Pilagi ang nadula sa ila, 37,000. Muntik na lang maumpos ang bilog na tribe sa ila. Kaya amuna ang hambal sa Ginoo. Nga kamo nga ara dira sa sulod sa simbahan, I am going to go against you. Hindi ka mo magsiling kay kasimbahan nila bingo or amosin. But if you are living a life nga no different than unbelievers, kaya mo nang hambal niya silingan that none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, and let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God. Silingan suffer kita, hindi ikaw mahuya. Kung napigado ka mo, bawat sa inyong pagtuwa, hindi na mahuluyan. Kaya but you have to understand na ang judgment masugod din sa sulod sa simbahan. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Siya lang makabo. Kung unahon sa Ginoong yung simbahan, especially sa mga tao, mawala nagapating sa iyong sugo. And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? That is a warning. Judgment starts diri sa body ni Christ. The Holy Spirit na muno na lang tayo. Sige, by the way, medyo kusog-kusog to sa iyang encouragement. Siya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sige, kamo may mga dalunggan, pamati. Kay silinya, to the one who conquers. Meaning to say, kung amo ato kakululbaan ang warning sa Ginoo,
sa mga tao nga ara sa church nga wala nag-obey sa ginasugot sa Ginoo. Sila niya pro kamuya. Kamuya nga nagasunod sa Ginoo, hindi gid kamo mag-worry. Balo naman kita ang nag-counter dira, basa naman sa una ang 1 John chapter 2, refer na sa mga believers who toward. Sila niya, I will give some of the hidden manna. Ang manna is set in direct contrast to the things sacrificed to idols. The church was eating earthly pagan food, but the overcomer is promised heavenly food from above. Kadungdong ka mo dito sa ginhambal ni Jesus. Kaya nagpakaon ang si Jesus sa 5 katinampay ng 2 ka isda. Di magyunod mo, hala, mayo ni nga presidente. Imagine 5 katinampay ng 2 ka isda, magpakaon mga 15,000 katawo. Ako lagi na puro problema ang Pilipinas kung amo ni presidente. Wala na export, import na. Tungko lang amo na. Magikon, di gusto nila yung si Jesus kari. Isa ni Jesus, siling niya. Hindi ko yan. Kaya gusto nila ko yung nari, kaya nanamitan ka mo sa tinapay to. Sinya, unahan nyo pala ang bread nga nag-ahatag sa inyong eternal life. Siling niya, gusto na namon. Siya po gusto namon sign. Siling niya, our fathers ate manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, truly I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sabi niya, Sir, give us this bread always. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. And I believe ang in-promise ang Ginoo sa niya, kamuya. Kamu nga nag-conquer, I am promising you the manna. And that is the pati ako that refers to the Lord Jesus Christ, that will give us no more hunger and no more thirst, because Jesus Christ is the best satisfaction that we can have in life. Pinagambal siya, he who has an ear, let him hear. Mga kamati, I will give, he who conquers, I will give hidden manna. Sabi niya, I will give him a white stone. Ano na yung white stone? Si John MacArthur, nagpuno siya, naghambal siya na ang white stone puno, daw po sa atong pang-medal. Nga kung magdaog ikaw, taghaan ikaw sa white stone that symbolizes your victory. No? Victory. Ang custom sini nga hindi lang ini ginahatag na white stone para sa victor. Pero ining white stone serves also as his ticket sa great feast for victors. So hindi lang niya medal ni, pero amo ni ang gamiton mo kung mag-attend ka na sa victory party, kag makasulod ka lang dira bangon. Pagkapati man ako, namoy na. Nang Ginoo, itagaan niya kita sa ding white stone. Sa ato yung white stone, tawa, sa na na. Pero silingin amoy ni, because of the victory, because we have conquered, we are conquerors. So we have access to our Father's banquet, who will be in heaven. The great probably supper of the Lamb, but sa pagiging to enjoy the King's feast in heaven forever and ever. Pero may ginambal din siya with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it.
Hindi ba takabalo kung anong ini? Pero silinggan sa Philippians chapter 2, si Jesus Christ was given a name that is above every name. Anong Islan ngalan ka? Bahay ko kabalo? Although kapati ko yung gihapon nga kilalanay kita ko sa langit. At siling niya may a new name written on the scroll that no one knows except the one who is in. Ang inap, siling niya, ako just na Ginoo ang kabalo. Nakita ko ang inyong faithfulness, but I don't like those who are living a life, eating food sacrifices that are being sacrificed sa idols and are involved in sexual immorality. Di masiling ka, kahit salamat. Wala man ako kakaon sa food offered to idols, wala man ako wala man ako ga-involved sa sexual immorality. But si Apostle Paul, may ginangkal siya. Philippians chapter 3, verses 17 to 19. Siling niya, brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Why? Because siling niya, for many of whom I have often told you, and now tell you, even with tears, nag-ibig ako subong. Siya mo niya. Kay kadamo, sang mga tao nagakadto sa simbahan that are walking as enemies of the cross of Christ. Aras na sa simbahan, pero the way they live kontra sa cross ni Jesus Christ. Siya mo niya. Number 1, their end is destruction. Ng ining mga tao nga pabaya sa ila kabuhi. Nga kabalo kagid nga kompromiso lang gid ang makatuan. Tapos their God is their belly. Ining mga tao nga happy-happy lang yun. Dito may kaong, dito may party. Ari pagit, they glory in their shame. Imagine mo subong, no? They glory sa mga, sa mga buluhaton na kahuluyan. Same-sex marriage, pagit. Mga amak mo lalaki, kaya may intra kaya sa support sa mga babae. Ang sa unang ina-consider nato ang kahuluya. Subong na normal. Pag ikaw pang kahuluya, hindi ka magpati. Subong, okay na lang mag-live-in. Sa unang, katagot-tagot pa na. Subong, ginahambal ng ang partner. Pero, ang mas napulbaan ko kita mo hindi because this is so subtle. Sila niya with mind set on earthly things. Kapila ko naman hinahambal dali sa church, pero I think diri kita na nakatra. Nga instead of seeking first ang kingdom sa Ginoo and His righteousness, kaya kapati ka that all these things will be added to you, we set our mind on things on earthly things. Natawag na sa silinga si Mana, anong nagpuno sa mind mo? Kausa ni Jesus, hindi. Ang imong negosyo, ang imong pangabuhi, ang imong entertainment, kung anong makuha. Amo na, every week, it's all about you. No? It's all about your purpose. It's all about your wings. It's not about, Lord, amo ini ang kingdom mo. Paano mo magamit ang mga things na ari sa kabuto so that I can pursue it.
Magamit ko for your kingdom, kaya gapati ako ang tanan ng mga needs ko diri sa kalibutan. Will just follow. Sila nga Apostle Paul, mo ginaginaitian. Jutay lang gid ng mga Kristohanon para sa iyang ang nagakabuhi every week para sa kausa sa Ginoo. Many times galit sa mga leaders ng church. Naralan niya wali ko lang na. Tapos, kabuhi ko lang tayo, para na lang tayo sa mo, bugas-bugas, or whatever. Pamangkot ko sa inyo. Para kanino ka gumigising? Is it only for your family? Is it only for your business? Is it only for your work? Is it only to... Kanya po, so kung mahibig ko sa inyo. Because your minds are always set on earthly things. Isin sa Ginoo. Namian ko ang inyong awareness sa ako, but I want you to set your affection on things above, not on things on the earth. Sitting sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, as God said, I will make my dwelling among them, and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst, and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you. I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. So yan. Ano ang compatibility sa mga earthly desires, sa heavenly desires? Ano ang compatibility sa pagsimba sa mga butang din sa kalibutan at sa pagsimba sa Ginoo? Sige, stop it. Dili lang kamuya sa ako. Kay ako ang tatay niyo. I will take care of you. Kabalo ka mga maanuwi ka mo bira-bira sa kalibutan because you thought you can take care of yourself. Sige sa Ginoo. I'm not saying na ma-resign ka mo or muna na hindi na ka mag-ubra. Kasi niya. Kung ano man ang mga efforts na gina-ubra mo sa buong, that must be pursued for the greater kingdom of God. Paano ang ako negosyo magamit ko para sa mo ko din para damo ko sa masirang. Very intentional. Kasi sa Ginoo. In terms sa mga butang niyang mga kinanglan mo, ako yung tatay mo. Hindi mo yung primary role ang i-take care ng imo kaugalingon or i-take care ang imo pamilya. Ako yung tatay. Just follow me. I am the Lord Almighty. Say Almighty. Ang tanan harap sa akong sabi nga assurance. Si Apostle Paul nag-ambal na sakit na kabali. Kag hindi makasilin ang kamot sa tiil, ay ara kaya sa dalo, mas mayo ko yan. Or hindi ko ya matala ko ya, wala ko ya kakao. No. Tanan kita gapit.
And that is why, para sa Ginoo, kung ari ka mo dali sa simbahan, dungan na tubo. Hindi pwede nga isa lang kamot, ganako. Hindi gamot. Or ang isa katiil lang ang taas, ang isa katiil yung wala. Ang ano pala ata, hindi ko galing kabalo sa anak ko, pero imagine mo nga, only certain portions ang lawak mo ganako. Ang gagawa sa simbahan, monster. Kaya may iba niya nag-grow na part, may iba niya wala, iba niya straight. And that's why sa tanan kita tupo. We must stir up one another to good works because we are one body. And we are taking the name of God together. And that is why mga unod tandaan natin, God expects His church to be united not only in salvation, but in sanctification. When it comes to the church, unity is not just about everyone believing in the same thing for salvation, but also about living out a shared commitment to becoming more like God, like Jesus, among ang sanctification. It's not just about agreeing on basic beliefs, but also about growing together in character and living out those beliefs in our daily lives. This unity in sanctification involves working together, supporting one another, striving to live according to the teachings and values of the faith for the glory of God. Or else. That is why, maundod, hindi lang isa kita. Sa aton pagpati kasi Jesus Christ lang din ang makaluwa sa aton. But isama kita sa pagpati nga kinahanglan magdungan kita tubo sa pagigugma sa Ginoo above all, pagigugma sa iban nga tawo as Christ as ourselves, pagplanggaanay naton diri as Christ has loved us, and also pagpanangga sa mga tawo sa mga places nga wala pa sila kabatid kay Jesus. So imagine ang lang mga utod, kundungan kita na tubo. Kung ga-devotion ka mo, diri ga-devotion man diri sila. Kung friend ga-reach out as a friend, mga taga-diri, ga-reach out as a friend man diri. Kung gapangbulig ang taga-diri, gapangbulig man. Kung nag-support kita diri sa mission, diri ga-support man sa mission. Kung nag-suporta sa kausa sa church taga-diri, pagkanami, isan sa inyo balayang yung istoryahan nyo, ay, anong mahimo nato para mahimaya ang Ginoo sa ating balay. Pero kung hindi natin wala na pag-adjust na thinking, everybody will just be thinking about what they want in this world at magamo ang balay. Pero kung i-train natin, anong mabuligay ka para sa kausa sa Ginoo? I don't think may awayan. Because it promise ang Ginoo, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Oh, good. Hard preaching, but this is the sweetest thing na ginubra sa Ginoo. And I hope tanan kita sa church will respond because this is the best thing that we can do for ourselves. Amen? Let's pray. Father, thank you this Ring Aga. Patawara kami many times because we just tolerate our rebellion on you. Please, baguha kami. Dear Holy Spirit, believe kami. In Jesus' name.